itong post ng Batas PH. Pahayag ito ni ex-Senator Trillanes na tila baga minamaliit niya, nilalait si PRRD at saka si Senator Bato. Okay, title: Si Bato ang magiging tagaluto ni Digong sa kulungan. Former Senator Antonio Sani Trillanes has suggested that Senator Ronald Bato de la Rosa volunteer to accompany former President Rodrigo Duterte at the International Criminal Court Detention Facility in The Hague, Netherlands, so the 80-year-old former president would have someone to share stories with. In an interview, Trillanes disclosed that a Philippine Navy officer informed him that De La Rosa has been hiding in Davao City. Bakit nagtatago? Wala pa namang warrant of arrest. The lawmaker has been absent from Senate sessions for nearly 3 weeks following the revelation by Ombudsman Jesus Crispin Boyang Remulla that the ICC has issued an arrest warrant against him. Okay? So, anong masasabi nyo dito? Mag-volunteer na surrender? No way. Wala, dapat hindi na maulit yung nangyari kay Tatay Digong. Nagsalita na po ang Supreme Court. Ang kasong ito is hawak na ng Supreme Court. Maganda yung ginawa ni Senator Bato at Attorney Torreon. Nag-file na sila ng motion o petition sa Supreme Court na makialam. At ang Supreme Court umaksyon na, nagbigay na ng utos sa mga respondents. Ibig sabihin, ang mga respondents dito is DFA at saka Department of Justice. If my memory serves nyo right, mag-comment kung totoo ba na mayroong warrant of arrest si Bato o hindi. Ayaw namang ipakita ni Ombudsman Boying Remulla yung sinasabi niyang kopya niya na nakuha niya from a source na although hindi daw yun official copy, binigyan daw siya. But anyway, balik tayo kay Senator Trillanes na I don't believe so na magtago si Senator Bato sa Davao. Kung magtago siya, pinaka-the best na pagtaguan niya is sa loob ng Senate compound. Kasi nagpahayag na si Senate President Tito Soto na walang senador na pwedeng arestuhin sa loob ng Senate compound. So, ang pinaka-the best na pagtaguan niya is sa Senate compound. Nangyari na yan sa Kongreso, panahon ata ni Gloria Macapagal Arroyo. 5 kongresista, mga makakaliwa, mayroon silang warrant of arrest. Nagtago sila sa batasang pambansa. Walang nagawang pulis. So, hindi ako naniniwala dito sa sinasabi ni ex-Senator Trillanes na nagtatago si Senator Bato. Baka meron lang alam mo naman na basta hindi yan magtatago. Okay. So, anong posibilidad? Talaga bang meron? Yes, ako naniniwala meron. Lalabas at lalabas yan. Hindi ko lang alam kung kailan lalabas. Kasi gusto nilang pilayan ang mga Duterte allies, supporters. Ang lahat ng ito, paghahanda para sa 2028 election, presidential election. So, Bato, yan, ICC. They are hoping na mapadala nila sa ICC si Senator Bato. But to me, lulusot sila sa butas ng karayom dahil
hindi na papayag ang Supreme Court. Nagbigay na ng guidance ang Supreme Court na extradition o yung bigay ng isang Pilipino sa foreign entity, korte man o bansa, it's an legislative, judiciary function, hindi executive. Dapat kung may warrant of arrest na, ang Philippine government mag-apply, basta may proseso, let the court decide. Pag-aralan ng korte yung warrant of arrest, then may hearing pa. Once na ang Philippine courts natin, I don't know ba kung RTC o Supreme Court nag-decide nga, okay, ibigay si Bato sa ICC, yun, ibibigay. Kung walang desisyon ng korte, hindi nila pwedeng gawin yun. Kaya, relax lang po tayo. Pabayaan na lang natin si ex-Senator Trillanes. Alam naman natin ito, die-hard anti-Duterte. Kung tayo, die-hard supporter, siya naman, talagang sukdulan na ang kanyang pagkamuhi sa mga Duterte. Kaya, ito na lang, kung ano-anong sinasabi. Malala ko pa yung statement niya na, pag hindi manalo si Senator Hontiveros sa presidential election sa 2028, ay aalis na lang daw siya at doon maninirahan sa Amerika. Sige, bantayan natin yan kung talaga bang tutuhanin niyang doon sa Amerika titira. Kasi so far, so good. Wala pang malakas na kandidato na pwedeng tatalo kay BP Sara sa 2028. Kaya ang ginagawa nila ngayon is elimination o yung kung yan, impeachment. Sisimulan na ulit nila ang impeachment sa February next year. Nagsalita na po ang Makabayan Black. At hindi lang Makabayan Black, pati itong Akbayan, sigurado magsasampa. At tingin ko, yung mga isasampang kaso sa Kamara ay makakaabot. Marami pang mga kongresista na pipirma. I don't know kung may kapalit na naman yung perma. Basta uusad na naman ang impeachment case ni BP Sara makakarating sa Senado. So paghandaan po natin yan. ICI press to prove flood control projects in Davao City. Alliance of Concerned Teachers Representative Antonio Tino, ito yung mga Makabayan Black, has written to the Independent Commission for Infrastructure or ICI urging it to investigate the 4.4 billion flood control projects in Davao City. In his letter, Tino stressed the need to examine alleged irregularities in the projects and noted that Davao City 1st District Representative Paulo Duterte may need to answer questions related to the reported anomalies. Ayan picture ni Congressman Tino, pinapakita niya yung sulat niya papunta sa ICI. Okay. Diba just after yung Bagyo Tino, Bagyo Tino ba yung dumaan sa Cebu na maraming naapektuhan? The day after yung malakas na bagyo, baha, maraming nasalanta, ang ICI nagpunta ng Davao, nag-imbestigar na. At anong resulta? Wala silang nakitang depekto. Sabi pa ni Auntie Claire, palusot, walang depektong nakita ng ICI sa Davao dahil hindi pa man bumaha. Kailangan mo nang bumaha para makita yung mga depekto. So, nagdarasal pa itong Auntie Claire na bahain sana ang Davao.
From time to time, nababaha naman ang Davao. Wala namang ligtas na ano. Kailang matibay ang pagkagawa ng mga flood control project sa Davao. Medyo napahiya nga si Mayor Magalong nung tinatanong niya ang mga residente sa Davao, mga kapatid nating Muslim. Magandang kuha namin dito. Panahon ni Digong, maganda. Yan lang, pag-alis ni Digong, napabayaan na itong lugar namin. Napahiya si Mayor Magalong dahil sumama pa siya doon. Ano bang, di ba nag-resign na siya? Tapos sumama pa. Nandun si Dizon, sino pa ba niya? Ano ngayon? Wala silang nakita. Tapos ito ngayon, Makabayan Black, sige na lang, intindihin na lang natin dahil ang itong mga Makabayan Black at saka yung Akbayan, poros makakaliwayan, ang target nila ngayon is destroy Dutertes at all cost. DDS, kung atin, tayo, diehard Duterte supporters. Sa kanilang, DDS nila is destroy Duterte shamelessly. Gusto nila talagang ipalugmok ang credibility ng mga Duterte. Kaya ito, investigate. Sige! Sabi nga ni Congressman Pulong, punta kayo dito. Ito, sinagot niya na si Tinyo nung una. Yung mga report na, punta ka dito, sige, mag-imbestiga kayo. Mas maganda nga, full force ng ICI. Punta kayo sa Davao, sige, mag-imbestiga. Kalimutan nyo na lang yung Ilocos Norte. Kalimutan nyo na lang yung Leyte. Kasi nga, we do not believe. Kahit punta ninyo, lulusot at lulusot, wala kayong makitang mali sa Leyte at saka sa Ilocos Norte. Bakit? Ang perception ng taong bayan, si Marcos Jr. ang nag-appoint sa ICI, in-appoint na lang niya yan, binuo niya yan para pantabon sa kanilang gustong tabunan. Kaya ako personally, wala na akong katiwa-tiwala sa ICI. Ito ngayon, si Congressman Sandro Marcos, nung idinawit siya ni Saldico, handa akong magpa-imbestiga sa ICI. No way! Dahil talagang tutulungan ka ng ICI dahil appointed ng tatay mo yung ICI. Harapin mo, kagatin mo ang hamon ni Senator Padilla. Punta ka sa, doon ka magpa-imbestiga sa Blue Ribbon at mga senador magtatanong sa iyo. Ayaw naman niya. Sabi niya, bakit ko susundin ang payo ng isang senador na walang alam kundi makipagsuntukan? Minaliit pa niya ang isang senador. Number 1 senator yan. Noong 2022. Minamaliit mo yung ilang milyon, 27 million na bumoto sa kanya, yung sabi mo na suntukan lang ang alam ni Robin Padilla. O bakit takot kang magpa-imbestiga sa Blue Ribbon? Bakit doon ka sa ICI? Hindi namin napapanood ang ICI. Paano kami makasigurado na wala kayong hokus-pokus na hindi nyo naman ipakita ang hearing? Kaya ang gusto namin, taong bayan, kung magpa-imbestiga si Sandro Marcos sa Senado para klaro. Anyway, balik tayo dito sa isyo. Makabayan Black, Akbayan, talagang gagawin na lahat para sirain ang Duterte kasi ang mga Duterte ang sumira sa kanila.